Hey guys, welcome back to Team D TV. Today we have another car to review. This time medyo excited ako because this is one of the cars that I really want to have if only I can afford it, because this one is really a very good looking MPV, very spacious, and it's really something na pag nakikita ko on the road na iniisip ko, sabi ko parang ang sarap ng sasakyan na yan for my family. So yes, this is the Kia Carnival 2.2 diesel SX. Ito yung top of the line na diesel. Price at 3.3 million, 3.368, almost 3.4. So we will have this car for the long weekend. Tomorrow is Thursday, it's holiday. Tapos ipit yung Friday. O kunwari sick leave na lang kayo. Joke lang. And then Monday holiday na naman, di ba? So yes, medyo matagal sa amin itong sasakyan na to, and this will be another practical, relatable use test drive. As usual, we will use this with our regular routine. May dalawang weekday pa, gamitin namin panghatid sundo sa mga bata. And then sa weekend, tingnan natin kung saan ulit tayo pupunta. Remember, we just reviewed the Isuzu Mu-X, umakyat tayo ng Tagaytay. I don't know, baka akyat ulit tayo ng Tagaytay, or baka pwedeng doon naman tayo sa kabilang side, Antipolo or Tanay. We will see, okay? Basta, we will try to create as much as possible na mga realistic scenario para makarelate kayo how this kind of car will apply to you for your use case, di ba? Yan naman ang pinakang objective natin. Right now, magsusundo muna tayo kay Dichi sa school. Yun muna ang pinakauna nating use case. Nag-reset na tayo ng mga trip meters, yung mga timer, average fuel consumption, ni-reset na natin yan lahat. Initial impression, sa eco mode, dalawa lang kami ni Madam Pea right now. Ang ganda ng response ng engine. Number 2, sobrang pino ng tunog. This actually reminds me of our previous Grand Starex. Yung tunog niya also reminds me of si Doug, yung dati namin Ford Everest. Ang ganda rin ng tunog nun. Sobrang pino, sobrang hina ng vibration. Ito, medyo ganon. And then, medyo nagulat ako kasi ito, first time kong makapag-drive nga ng Carnival. And like I said, I've been a fan of this car for so long. Nagulat ako, hindi siya typical van, may pagka-SUV yung tuning. Responsive konting tapak mo sa accelerator. Ayan maganda yung aircon, malamig. Hininaan ko na nga actually. Binaba ko lang sa 24 or itinaas ko sa 24. And I like this, etong dashboard niya. Ang ganda pala. Nakikita ko na to, of course, kapag sa showroom, nasilip ko na to nung nilaunch to. Pero iba kapag dinadrive mo na pala. Na-appreciate ko yung design nitong parang tawag dito, integrated na yung dalawang LCD screen dito na akala mo meron kang curved screen, di ba? Kasi nandito yung sa instrument cluster, dito yung sa infotainment side, at medyo naka-curve siya para medyo driver-centric, madaling tingnan. And it is really madaling tingnan. Okay, so nasundo na natin si Dichi tsaka yung classmate niya. Tuwan-tuwa sila pagpasok nila, ganda raw ng space at naka-captain seats nga dito sa second row. And in terms naman sa power ng engine, naka-eco mode pa rin tayo. Hindi ko masyadong naramdaman na nadagdagan tayo ng dalawang passengers, no? Yung response niya sa eco mode is about still the same. So there's one thing lang na realize namin when parking in tight spaces like this, medyo mag-iingat ka lang kapag ganitong may poste. Kasi ayan, when you open this, yung sliding door, ayun sobrang dikit na. Ako pa naman mahilig ako mag-park na away from the other side para hindi ako mading nung kabilang kotse. Kaya ang tendency ko madalas is mag-park dito sa malapit sa post. But ayun, kapag ganitong naka-sliding door, kailangan medyo ingat. Hindi pwedeng sagad na sagad. Dito sa instrument cluster, meron siyang ganitong feature So pagka nag-turn signal ako to the right, ayun, meron kang screen dito, makikita mo yung camera. It's facing the rear tire.
sa right side. So, approaching ka ng gutter, kitang-kita mo. So, when you turn right, titingin ka sa side mirror, at the same time, silipin mo dito kung enough na ba yung turn mo. It's very important, it's very helpful, kasi nga, very long tong Kia Carnival. Long wheelbase. Mag-a-adjust ka talaga sa pag-turn mo. And then, ayan, dito naman sa left side. There's so much legroom here. And then it's pretty cool, I guess. What caught your attention the moment you stepped in? The door, it's door. it's automatic. Like it opens for you. From the outside, the car looks small, pero when you enter inside, it's like another dimension. I'm gonna press the second button here. It's so cool. Wait. Oh, it's giving like it's the new aircon in your chair. It's like there's aircon in your Yes. chair. Yeah. This is Seat so ventilator. cool. No, it's like right here. Oh, it's like here. Where does the air come From the bottom. Hey guys, it's a rainy Friday. Meron lang tayong mga errands, mga lalakarin. Tapos, dadaan tayo ng landers kasi kailangan ko na magpagupit. Yung hindi nagla-landers, baka lang hindi nyo alam, may libreng gupit. Bibili lang kayo ng small, any amount. Basta may resibo lang kayo. And you can use that receipt for 30 days. Makapagpagupit kayo ng libre. So far, itong Kia Carnival, ang nagiging favorite kong feature sa kanya, yung physical button dito ng seat ventilation for the driver and for the front passenger. I like my sitting position. Ang dami ng mga adjustments. Ayan, no? Ito pinakamababa, itong pinakamataas. Kitang-kita mo sa harap. Oops, ang haba pala, ang dami. Ayan, no? Uy, ito sagad. So, kahit maliit ka, kitang-kita mo. In terms of the suspension, meron siyang konting stiffness na which is a good thing. Pag medyo nagulat kami one time sa isang lubak, maganda yung play niya. Lumaban siya. So, hindi, not too soft, not too hard, sakto lang, comfortable pa rin. I like the smooth acceleration along with the sound that it makes. Sobrang pino lang siya. Parang feeling mo nagsisip lang siya ng diesel. Okay, so we are now inside the parking of sa Landers. So, okay, alam mo pipili natin spot. As usual, I want this one beside the post para sa isang side wala tayong katabi. Okay, so mahaba to. Reverse. So pag reverse mo, yung dalawang side mirrors, nag-a-adjust siya pababa. So you can see the floor. You can see clearly. Tapos ayan, malinaw naman yung 360 camera. Maganda ang turning radius. Feel na feel mong kumukurbada talaga siya. The steering wheel is light. Kaya ko mag-park ng one hand. And ayan, as you can see, pasok naman tayo sa lines. Pero halos eksakto lang, no? Kasi malapad talaga tong Carnival. So look at that. Nagbi-beep na ang mga proximity sensors niya. Ayan. Making a loud noise na dito sa front left. Pero maluwag pa naman. Ayan. That's okay kasi, it just makes you... It just reminds you to be extra alert. Kasi baka mamaya sumagi. Ayan. So, medyo tabingi. OC ako pagdating sa parking. Gustong-gusto ko talaga nakapantay na pantayan. Sorry guys. Uulitin ko talaga yan. Kaya pati si Achi, yan ang naituro ko sa kanya. I really want it to be perfectly aligned and inside the parking slot. Ayan. So, okay naman. It wasn't very difficult. Pero kasi wala tayong katabi. Pero tingnan niyo ulit ha. Look kung may katabi ka diyan ng malalaking sasakyan, let's say Everest, Ranger, Fortuner, medyo challenging na rin ng konti yan. Okay, nandito kami ngayon sa Landers BGC and andyan si Dichi. It's Friday, wala nang pasok. Weekend yan na. Ayan. So, may iwan na kayo dyan ha. So, sila, Madam Pei at saka si Dichi, magla-lunch na muna. Diba? So, yung matitipid ko sa pagpapagupit, ikain na lang nila.
Dito po yung pagupitan na free. In case di nyo pa alam sa Landers. Ayan, meron silang federal barbers. So nagkataon pagdating namin, siguro dahil masama ang ulan, ay masama ang panahon, wala masyadong papagupit, kaya ako na daw agad. Ayan. Andyan na. Si Lichi. What's your lunch? Hey, fries ka na naman. Oily na naman. So, tapos na kami mag-grocery and eto, paalis na kami. Nagkataon neto, nakita ko may katabi kaming Alphard. So, let's do a quick comparison. So, sa front, halatang halata mo, no? Mas malapad yung Kia Carnival. Mas malapad, mababa ng konti. In terms of proportions, mas gusto ko to. Pag tiningnan mo naman yung wheelbase nila, mas mahaba rin tong Carnival. Eyeball lang na estimate ko lang ha. Pag tiningnan ko parang mga about 1 to 2 inches longer to. Well, at least 1 inch sa tingin ko. Okay? And then pag tiningnan mo yung overhang niya sa likod, di ba? Mas extended pa yung Carnival dito. Kumpara dito, maikli lang. Pero advantage din niya yung mataas ang ceiling kasi hindi ka mahirapang pumasok lalo na kung pupunta ka sa third row. Kasi dito medyo yuyuko ka talaga going to the third row. Dito hindi masyado. Okay, konti lang naman yung grocery namin this time, but anyway, pakita ko na lang din sa inyo ang luwag-luwag ng ng trunk space nito. As in, nakasagad sa ilalim. Grabe ang lalim, oh. Grabe, ang luwag. Kunti lang ang luwag-luwag. Kasi actually, pag pinold mo to, dyan siya magtatago sa ilalim. Ngayon, malamang, ang unang tanong mo dito, nasa ng spare tire? Yan ipapakita ko sa inyo later. Hey guys, good morning. It's a happy Saturday today. It's a special day because it's the birthday celebration of Lucas Pogi! Yay! So, perfect timing na nandito sa atin tong Kia Carnival. So, nakasave kami sa space. Instead na mag 3 cars kami, 2 cars na lang. Andun si Tito Ted. Andun si Ted, dala yung RAV4 nila. And so, marami kaming dala. Ang luwag-luwag, ang spacious ng trunk nito. So, after the third row, sobrang daming space. Mamaya ipapakita ko sa inyo. And yeah, so pupunta kami ng Super Park sa Eastwood. Sa Eastwood Mall. Doon magse-celebrate si Lucas Pogi ng birthday niya with his friends. Excited na. Right now, I'm still on eco mode. Medyo, syempre, ramdam ko na yung, medyo may effect na siya sa acceleration. But, para sa akin, city driving, okay pa rin to. Lucas, what do you think of the car? What can you say? Ayan, tingin-tingin siya. Oh. Do you like it? Do you like your space there sa third row? Huh? No? Inspect pa siya. And nandiyan si Tita Mimi. I like the She likes the captain seats daw. Ay, may ano pa pala, oh. Ayun, oh. Yeah, may ano siya. Parang leg rest, foot rest. Not sure kung anong tawag dyan. Kulang na lang magkaroon ng massage, no? Tsaka seat ventilation din sa likod. Oh yeah, may seat ventilation yan. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Tapos na yung party ni Lucas. Pakita ko lang sa inyo yung load namin. Ha? Ayan, kargado. Grabe ang advantage talaga ng space na to sa likod. So, pag tinignan mo yung space dito, parang manipis lang, mga 1 foot. Tapos doon sa ilalim, mga 1.5. Ang malaking space talaga, yung sa bottom. Look, ganyan lang natira. Kasi ang lalim pa sa baba. Grabe. Nice. And look, our second row. Ang luwag-luwag. There's Lucas Pogi. Tapos ng party mo. No, there's another party.
Ayan. Very convenient, very luxurious in terms of space. Dito na kami sa Acropolis Clubhouse. This is the La Socarat. May swimming pool sila dito and restaurant, parang bar restaurant. Obviously, it's Hispanic. Look at Ted, sumasayaw-sayaw na. So, I'll just give you a quick tour. Pakita ko sa inyo kung anong meron dito. Ayan, uwian na kami. Pakita ko lang sa inyo yung itsura ng Kia Carnival at night, no? Ang ganda ng ilaw niya. Look at that LED light. Very attractive. Imposible hindi mo mapansin. And, ayan. This time, si Achi ang magdadrive. First time niyang i-drive tong Kia Carnival. And pakita ko lang sa inyo yung load. Andyan si Madam Pea and si Tita Mimi. And then behind, ang mga prinsesa. Ang mga prinsesa at prinsipe. Ay, dalawa lang pala sila dyan. May maluwag pa. Ah, okay. Kala ko may isa pang sasakay. And before we leave, ipakita ko lang din yung ilaw sa front. Ganda, no? Palabas na kami ng Acropolis. And ayan. Kailangan ko lang i-guide si Achi kasi this is the longest car she has driven so far. Ayan. I think yung width you can easily adapt. Teka, right lane. Ay, No RFID okay, left. tama. Pero mag-left ba tayo? May 360 camera ba to? Yes, Meron. yes. Press the ano. Press mo dito. Ito, sa baba. Itong video. Pwede ka na mag-right. Video, ayan. Right na tayo. Ayan. Dito tayo sa ano. Nakaano siya? May proximity sensor kaya maingay. So be careful. Ayan, it's telling you, nagre-red. Masyado kasing masikip yung ano nila, yung masikip yung lane. Pwede mo dyan galing po sa restaurant. Thank you. Nagche-check pa sa- Teka, naka-open yung ano? Yung? Yung auto. Ano? Yung, Auto. auto hold. Where is it? I don't Wait like... lang. Sige, forward ka muna. Ayaw niya ng auto hold. Stop. Sige, stop ka muna. Pindutin mo yung auto hold nandyan. No, step on it muna. Nakita mo dun sa cluster mo? Look at the cluster. Nawala? Yeah. Ah, okay. Right ka na. Turn right ka na. So, Achi, kumusta? I like it. Magaan yung ano. I like it agad siya. Oh. Gusto na. I think It's very what? it's very easy to transition to kahit na super laki yung size niya. Oh. Yan ang maganda, no? Kapag there's 3 drivers from Team DTV who can provide feedback. Kasi Bro, how much does this cost? may mga perspective na ako hindi ko naisip yun. May isip lang ng isang younger generation or may isip lang ng isang mommy driver. So, ayan. Gosh, this is So, right now, we are still on eco mode. 28. Do you feel it's sufficient? Hindi mo kailangan mag-normal or sport? Yeah. Oh, okay. So, sige, tingnan natin mamaya. Okay, so nandito na kami ngayon sa Ortigas. Ano, Achi? Kumusta? I like it. Yeah. Oh, like I like the brake. You like the brake? Yeah. How about the suspension? Yeah, okay din. How about yung yung instrument cluster? Is it easy to read? I'm still getting used to it, but yeah, everything's. I can see everything naman. Parang hindi ka naman nag-adjust eh. So this is already our 3rd day with the Kia Carnival, no? And for the first few days, we've been driving it around the city. And this time, syempre gusto natin subukan kung ano yung performance niya sa highway. So, eto, papasok pa lang tayo ng SLEX. Just to give you an idea, Madam Paya, pakita mo nga yung screen natin dito. Ayan, for the past few days, nag-drive kami total of 50 kilometers. City driving lang yan, ha? And yung total driving time namin is 6 hours and 14 minutes. The average fuel consumption is 5.8 kilometers per liter. Okay? Bago kayo mag-react ka,
5.8 kilometers per liter. That is already good. Okay? Hindi to Vios, hindi to sedan. This is a big van. Okay? 3-seaters, ang luwag-luwag. Mabigat to. Expected mo yan. So, kung napanood nyo po yung mga previous fuel consumption test na ginawa ko when I was still starting this channel about car content, ang mga inumpisan ko talaga is mga fuel test consumption with different SUVs. Yung 5.8 na yan, 5.9 na yan, average lang yan. Yan ang dyan, around that number ang performance ng Ford Everest namin dati, yung Fortuner, yung Montero, marami tayong tinas na ganyan. And to think this car, the Carnival is so much bigger and heavier than those SUVs. So para lang mabigyan ko kayo ng idea kung bakit ko sinasabing good enough na yan, yung 5 na yan. Okay? So just imagine kahapon nga, nakasave na kami ng isang sasakyan kasi sumakay na dito yung iba naming family members papunta dun sa birthday nga ni Lucas Pogi. 'Di ba? So anyway, pinakita ko lang sa inyo, nasa 5 point something, ano nga ba kanina? Kalimutan ko, 5.8 kilometers per liter yung average fuel consumption natin sa city. So eto ngayon, nasa SLEX na tayo, punta lang tayo somewhere dyan sa may Quezon na campsite na matagal ko nang gustong makita para meron tayong open space, quiet space. Pag-usapan natin to, I'm gonna walk you through the features of the Kia Carnival para buwelo tayo. But as we go there, i-monitor natin yung fuel consumption. Okay? So, since highway to, we are expecting that this will be more fuel efficient. Malapit na tayo sa Alabang, medyo hindi ganun kabuelo, kaya nag-cruise mode lang muna tayo, chill lang tayo. So, sinet ko yung cruise control to 80 kph para relax lang tayo, na dito tayo sa second lane and medyo nag-recline ako ng konti, my hands nandito sa ilalim ng steering wheel para relax lang tayo. Okay? And then kinapa ko lang yung niya, while driving kanina, kinapa ko lang tong controls niya, how to set the cruise control. Adaptive cruise control na rin kasi siya. Madali lang, very intuitive. And then ma-adjust mo rin yung distance that you want to keep from the car in front of you. So it's easy to navigate considering na, I was driving, madali lang makuha. Now, I like the lane keep assist. It's pretty much consistent. And then a while ago because there was a very slow car in front of us, I decided to pass it. So nag-overtake ako dito sa left. So when I changed lane, I switched the turn signal. The moment that I crossed the lane, nag-accelerate na siya. I like that kind of response. Alam niya na agad that you are overtaking, and the lane that I switched to, there is no car ahead. So immediately nag-accelerate siya. But it was a very smooth acceleration because still we are on eco mode. And again, going back to the topic of the fuel consumption, we are now here in Philinvest. So coming from Nichols kanina, 5.8 kilometers per liter average speed from the city driving that we've been doing for the past 3 days. Now, just from Nichols to Philinvest, umakyat na tayo sa 6.9. It's very fuel efficient, Well, I think that is because this is an 8-speed automatic. Malapit na tayo sa Santa Rosa and still nandito lang tayo sa second lane. Medyo tinaasan ko ng konti yung speed natin sa cruise control, adaptive cruise control. Naka 90 kph na tayo ngayon. And one thing I noticed, and somehow ini-expect ko rin, hindi siya malikot, alam mo yun, compared to a van. I was trying to recall kanina habang nagdadrive, nire-recall ko yung experience ko with our previous Grand Starex. So yung Grand Starex, 'di ba, mas mataas. Ito, since hindi siya in terms of height, 'di ba? Hindi siya yung mataas na katulad nung Grandia, Grand Starex. Yung mga yun kasi pag nagdadrive ka na sa ganitong open space na malakas ang hangin,
you will really feel the wind resistance. Maramdam mo eh, yung RPM mo tumataas pero yung speed mo konti lang ang tinataas. Nafe-feel mo talaga na nagiging mas makonsumo ka eh. Ito, dahil meron siyang nguso and mababa siya, ramdam mo yung aerodynamics niya na mas maganda. Aside from being more fuel efficient, mas comfortable siya. Okay? Kasi hindi malikot eh. I think it's the combination of yun nga, of its height na being lower and yung stance niya, yung width of the car being wider. Sometimes makakalimutan mo, you will forget that you're driving a van because of the driving feel. Para ka lang actually nagda-drive ng malaking crossover. So, nandito na tayo sa Calamba exit and subukan na natin, maluwag-luwag na ng konti. Subukan natin mag-normal mode. So, from eco mode, yung color ng instrument cluster is green. Change tayo to normal. Naging amber. Yellow. Okay. So, right now, nasa 65 kilometers per hour tayo. Subukan natin mag-accelerate. Wait lang, pababa. Hindi totoo pagka pababa eh. Ito, may paakyat. So, nasa 80 tayo. Tatapakan ko. Yun. 3,200 yung RPM. Ayun, 100 na. Maganda naman. Maganda naman yung acceleration. Ayan. Yung fuel consumption natin, umakyat na sa 8.6 kilometers per hour. So, ano ba to? Startol na ba to? Yes, startol na to. So, ngayon, subukan naman natin mag-sport mode. Tingnan na natin kung ano ang feeling. So, naka-red naman ngayon yung instrument cluster. We are at, ibababa ko sa 80 floor. Paahon to paahon. Yun, 100. Tinignan ko yung rearview mirror, walang usok. Alam ko yung Kia tsaka yung Hyundai, they have one of the nice, talaga, diesel, mga CRDI engines eh. Hindi sila mausok, tahimik, and powerful. Ang nakakatuwa talaga sa kanya while on sport mode is yung handling, yung driving experience. Sakto lang yung stiffness ng steering wheel, sakto lang yung suspension, hindi siya floaty. Hindi mo talaga mafe-feel na nagda-drive ka ng malaking van. So back to chill driving tayo. Binalik ko na sa eco mode and yung RPM natin medyo kalmado na yung engine. Naglalaro na lang siya somewhere 1,500 to 1,600 at medyo downhill tayo kaya lalong kalmado siya. In terms of NVH, okay lang, hindi siya ganun ka super tahimik. Ay nakatry na tayo ng other car na has better NVH, but this one okay lang, not so bad. Wow, paakyat kami and we are still on eco mode. Kayang-kaya, paahon. Anyway, dalawa lang din naman kasi kami ni Madam Bea na sakay. So, yeah, kayang-kaya talaga. But look at that. Ang ganda ng transmission, hindi siya nagi-gear hunting. Ayan. Hindi siya yung akit baba ang gear. Again, eco mode lang to. So, subukan ko mag normal sport. Ayan. Sport tayo. Ang ganda niya sa curves. Ayan, medyo masikip. Ang ganda ng handling niya sa curve.
sa right side na A-pillar all the way dito sa side ni Badampea. Ang ganda ng tingin ko. So kahit sobrang liko and then paakyat, madali lang makita. Then, so we have just arrived at the campsite. Dito namin gagawin yung walk around tour of the Kia Carnival SX Turbo Diesel. Panoorin nyo po. And then I will also create a separate car camping vlog para pag-usapan naman natin itong napakagandang campsite. Abangan nyo rin po yun. Hey guys, so it's the last day of the Kia Carnival with us. Mamaya isusoli na namin to. So yesterday on the way back to Manila from Dolores, Quezon, diba dinala namin to sa Bangkong Kahoy where we had fun. Si Madam Pea ang nag-drive sa highway. And today, may konting errands lang kami and she's the one driving dito naman within the city. So, kausapin natin siya and let's hear from her kung anong experience niya from yesterday sa highway. Kumusta kahapon? Kahapon, okay naman yung ride. Kaya lang, mahaba talaga siya. So, medyo, nag-adjust lang ako ng, Nag-adjust ka lang ng konti. sa usual kong driving. So, para lang naman actually nirecall mo lang yung memories mo with yung our Starex. Kasi before meron kaming Grand Starex saka yung mas luma pa the Starex GRX. Pero yung Starex mataas, di ba? Okay, nagets ko ng point mo. Yes. So dahil ang sitting position noon mas mataas, so somehow parang feeling mo mas madali i-drive. Yung visibility mo almost 360. Okay. Pero ito din naman, okay din naman yung view sa side, sa front. Na-adjust naman yung seat. So okay lang. Dito tayo. Okay. Yeah, ngayon ko lang actually na-realize, buti na sabi mo yun eh. Yes, medyo commanding pag nando ka sa mas mataas na sitting position, mas may confidence ka kasi mas kita mo nga, and then ang nakita ko lang na disadvantage doon dahil mataas siya, so yung roof ng sasakyan mataas din, mas maalog, mas malikot. Ito, para ka lang talaga nag-drive ng crossover kasi mababa siya, tapos mahaba yung nguso, so mas aerodynamic. Kumusta naman yung feeling mo doon sa power? Nasa highway. Maganda yung power. Ano nga pa? Hindi ka feeling kapos. Kasi pag nasa highway, di ka pwede magbabagal. May minimum speed doon. You have to keep up with the minimum and maximum speed limit. Pag kailangan ko, yun lang, na-observe ko lang, pag kailangan ko mag-power, mag-arangkada. So, ang lakas na ng tunog niya. Okay. So, parang, yung speed, hindi ganun ka... parang nagbabuffer. Oo, parang kasi ganun. naka-eco mode ka nun eh. Yes, alam ko yung sinasabi mo. So, pagtapak mo, parang nagbibuild. Ang lakas na nung makina. Tataas na yung tunog ng makina and parang nag-aantay siya ng pressure para ma-feel mo talaga na nag-move, nag-accelerate yung sasakyan. I think that's nature yan ng diesel. Okay? Siguro kasi ang taga mo nang drive kay Panchita. Oo. Kina-compare mo. Wag mo i-compare sa EV. Iba talaga ang EV, instantaneous power. Pagdating naman sa brakes. Maganda yung brake. Gusto mo yung brake? Yeah. Okay. How about yung steering? Steering, since mahaba and malaki to, so medyo hindi siya ganun kalambot. Hindi siya ganun kalambot. Okay. Yeah. Pero to the point na hindi comfortable. Hindi naman, sakto lang. Sakto hindi lang. Siya hindi naman siya mabigat or na hirap ka magganyan-ganyan. Yes. Yun din sa akin, pareho. Hindi mabigat, hindi naman sobrang lambot. Okay, so nung nandito na dito na tayo sa city, kumusta naman yung maneuvering mo? Ganun pa rin. Same lang. Hindi mabigat. Hindi naman. Okay. Tapos yun, pag nakatingin ako sa front, nalilimutan ko na mahaba yung car. So, pag nakatingin ako sa side mirror, so feeling ko, lang, yung maikli lang yung car. And then pagtingin ko, mahaba pala yung car ko. Yeah, that's why
maganda yung mga technology niya. May mga proximity sensor. Mariremind ka na, hoy, mahaba yung sasakyan mo. Yun nga. Tsaka meron siyang blind spot detection. So kapag ka may tumabi sa'yo doon sa bandang likod, sa quarter panel mo doon, mariremind ka na, uy, ang haba ko pa pala, may katabi pala akong sasakyan, abot pala doon. Yes, so yeah, maganda yung ano niya, yung mga technology niya na nandito. So may 360 camera na rin and all that. What else? Left na tayo dyan. Yun lang naman so far. How about yung- Comfortable and spacious naman siya. Kumusta yung ano? Ang laki para kung nagda-drive ng truck or bus. Ang sarap ng space no nung nag-camping Oo. tayo, no? Grabe. Para kaming may mobile na studio unit. Para kang may one bedroom. Well, studio na dala-dala. Ang luwag-luwag ng space. So, wala masyadong organization na kailangan mong gawin. Paano ko ba ayusin yung mga gamit ko para magkasya lang? Hindi. Parang, sige, tapon mo lang dyan. Ito, lagay mo doon, lagay mo doon. Ang dali-dali. Okay, so may pupuntahan lang kami dito and we will now end this video. Salamat sa mga nanood and we would like to thank Kia Philippines. Nag-enjoy din kami using this Kia Carnival. This is the SX 2.2 turbo diesel. This is the top of the line diesel. Alright? So if you are interested, check it out. Tingnan nyo yung website nila for more details. Okay? And na-miss ko talaga yung na-miss ko yung meron kaming van. Parang napapaisip tuloy ako ngayon. Magpi-pick up truck ba ako or magbaban? So anyway, thank you guys for watching and as always, please drive safe. Bye. Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.